habagat patuloy na nagpaparamdam sa ilang lugar, habang dalawang bagyo o dalawang sistema pa ang binabantayan na patuloy ang paglakas nito. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Martes, August 25, 2026. Sa ngayon, hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong Obet. Pero hindi ibig sabihin nito na wala nang dapat bantayan. Dahil habang ang bagyong Obet ay kumikilos sa hilagang silangan ng ating bansa, ang southwest monsoon naman o habagat ay patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At dahil dito may posibilidad na mas lalakas ang pagbugso ng hangin, pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, pagbaha, pagguho ng lupa at paglakas ng alon sa mga baybaying dagat. Kaya sa update na ito, alamin natin nasaan ngayon ang bagyong Obet. Bakit kahit malayo ito ay kailangan pa rin nating bantayan? Ano ang direksyon nito sa mga susunod na oras? Ano ang sitwasyon ng tropical storm at Sani? At ano naman ang posibleng mangyari sa tropical depression Gainari? At higit sa lahat, aling mga lugar sa Pilipinas ang dapat maging alerto dahil sa habagat, malalakas na hangin, mapanganib na kondisyon ng karagatan. Para naman lagi kang updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang pinakamalaking weather system na ating minomonitor ngayong araw. Ang dating may international name na Saudel, ang local name na Bagyong Obet. Ang sentro ng mata ng Bagyong Obet ay nasa layong 1,185 kilometers silangan ng hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa, ngunit isa itong malakas na bagyo. Ang maximum sustained winds nito ay umaabot sa 165 km bawat oras at ang pagbugso ay maaring umabot hanggang 205 km bawat oras. Meron din itong tinatayang central pressure na 945 hectopascal at kumikilos ito patungong west-northwestward o pahilagang kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Ang malalakas hanggang typhoon force wind ng Typhoon Obet ay maaring umabot hanggang 540 km mula sa sentro nito. Ibig sabihin mga kababayan, kahit ang pinakamapaminsalang hangin ay nakapaloob sa malawak na sirkulasyon ng bagyo. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At ito ang magandang balita para sa ngayon. Ngunit mga kababayan, hindi ibig sabihin nito na maari na nating baliwalain ang panahon dahil ang isang tropical cyclone ay maari magkaroon ng epekto sa isang bansa kahit hindi ito direktang tumatama sa lupa. At isa sa pinakamalagang indirect effect na dapat bantayan ngayon ay ang posibilidad ng pagpapalakas o pagbabago ng southwest monsoon o habagat dito sa ating bansa. Ngayon, kung ang bagyong Obet ay malayo at hindi naman direktang tatawid sa kalupaan ng ating bansa, bakit kailangan pa rin nating itong tutukan? Dahil ang posisyon at lakas ng isang bagyo ay maaring makaapekto sa daloy ng hangin sa paligid nito. Kapag may malakas na tropical cyclone sa karagatan, maaari nitong maimpluwensyahan ang malawakang sirkulasyon ng atmosphere. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pangunahing weather system na direktang nakakaapekto sa maraming bahagi ng bansa ay ang southwest monsoon o habagat. Ang habagat ay nagdadala ng hangin mula sa karagatan patungo sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kapag naging mas aktibo ang moisture flow, maaari itong magdala ng mas maraming ulap, mas madalas na pag-ulan, thunderstorm, malalakas na bugso ng hangin at sa ilang lugar, moderate hanggang heavy rainfall. Kaya kahit walang direktang landfall na inaasahang mula sa Typhoon Obet sa ngayon, hindi natin dapat alisin ang atensyon sa habagat. Dahil sa maraming lugar sa Luzon at Visayas, ang habagat ang mas direktang magdidikta ng magiging kondisyon ng panahon. Ngayon, ano ang susunod na galaw ng bagyong Obet o Typhoon Obet? Batay sa ating forecast outlook, inaasahang magpapatuloy ang bagyong Obet sa kanyang pagkilos patungong west-northwestward. Sa susunod na 2 araw, pagkatapos nito, inaasahan itong kikilos ng mas westward o pakanluran. Inaasahang mananatiling malayo ang bagyong Obet sa kalupaan ng bansa. Lalabas na ang Typhoon Obet sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang forecast track ay hindi isang eksaktong linya na imposibleng magbago. May tinatawag tayong forecast confidence cone. Ibig sabihin, ang eksaktong sentro ng bagyo ay maaaring magkaroon ng pagbabago sa loob ng inaasahang forecast area. Kaya mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na weather updates. Sa ngayon, ang pangunahing mensahe ay malinaw. Malakas ang bagyong Obet.
o Typhoon Obet, ngunit malayo ito sa kalupaan ng ating bansa at hindi inaasahang direktang maglalandfall sa bansa batay sa kasalukuyang forecast. Ngayon ang tanong, lalakas pa ba ang bagyong Obet? Ayon sa forecast, bahagyang lumakas ang bagyong Obet. Ngunit inaasahan pa rin itong manatili sa typhoon category habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Matapos ang panahong ito, inaasahan ang unti-unting paghina nito habang kumikilos patungo sa bahagi ng Southern Island ng Japan, mga karagatan sa hilaga ng Taiwan at kalaunan patungo sa southern eastern portion ng mainland China. Batay sa forecast, kapag naglandfall ito sa southeastern mainland ng China, inaasahang hihina ito bilang isang severe tropical storm pagsapit ng Biyernes, August 28. At maaari pang humina bilang isang tropical storm pagsapit naman ng Sabado, August 29. Ngunit bago mangyari ang paghina, nananatiling napakalakas ang sistemang ito. Kaya mahalagang bantayan hindi lamang ang kasalukuyang lakas nito, kundi pati ang direksyon at anumang pagbabago sa forecast track. Ngayon mga kababayan, bagamat walang nakataas na tropical cyclone wind signal dahil sa bagyong Obet, ang southwest monsoon ay maaring magdala ng strong hanggang gale force gust o pagbugso sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar ng coastal, matataas, exposed na hanging habagat at malapit sa malawak na karagatan. Ang malalakas na bugso ng hangin ay maaring maranasan sa karamihan ng Luzon at Visayas. Kasama rito ang ilang bahagi ng Mindanao kabilang ang Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Island, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, Davao Occidental at Davao Oriental. Pagsapit naman ng Miyerkules, August 26, posible pa ring makakaranas ng malalakas na pagbugso ng hangin, karamihan naman ng Luzon at Visayas, kaparehas na mga lugar na ating unang nabanggit. Ngayon naman, napakahalagang babala para sa ating mga kababayang mangingisda at manlalayag. Dahil sa ilang bahagi ng bansa, inaasahan ang rough to moderate sea condition. Sa Batanes at ilang bahagi ng Babuyan Island, maaring umabot ang taas ng alon hanggang 3.5 metro ang taas. Partikular na dapat bantayan ang seaboard ng Batanes at northern seaboard ng Babuyan Island. Samantala, maaari namang umabot hanggang 3 metro ang taas ng alon sa western seaboard ng Babuyan Island, northern seaboard ng Ilocos Norte at western seaboard ng Calayan Island. Ang ganitong kondisyon ay maaring maging mapanganib lalo na para sa mga dimotor na bangka at mga maliliit na sasakyang pandagat. Iwasan muna ang paglalayag sa mga lugar na nakakaranas ng rough seas. Para naman sa moderate seas, maaring umabot hanggang 2.5 metro ang taas. Sa ilang baybayin ng bahagi ng Ilocos Sur, mainland Cagayan, Isabela, Zambales, western Pangasinan, western Bataan, Lubang Island, eastern Davao Oriental, at ilang natitirang bahagi ng Babuyan Island, Ilocos Norte at Calayan Island. Samantala, maaring umabot hanggang 2 metro ang taas ng alon dito sa lugar ng La Union, Aurora, Surigao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Western Cavite, Western Batangas, Occidental Mindoro, Mainland Palawan, Calamian Island, Pulilio Island, Catanduanes, Northern Samar, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Eastern Samar, Pangasinan at Lubang Island. Kaya sa lahat ng nasa dagat ngayon, huwag maliitin ang taas ng alon. Ang 2 hanggang 3 metro na taas ng alon ay maaring maging mapanganib para sa mga maliliit na bangka, lalo na kapag may kasamang malalakas na hangin at pagbabagong kondisyon ng panahon. Mga kababayan, habang malayo ang bagyong Obet, ang pangunahing weather concern sa maraming lugar ay ang southwest monsoon o habagat. At ito ang dapat tutukan ng maraming residente dito sa Luzon at western section ng bansa. Dahil sa habagat, may mga lugar na maaring makaranas ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm, moderate hanggang heavy rainfall, flash flood at landslide. Hindi pare-pareho ang lakas at tagal ng ulan sa lahat ng lugar. May mga lugar na maaring makaranas lamang ng panakanakang pag-ulan, ngunit sa ibang lugar maaring magkaroon ng thunderstorm na magdadala ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa maikling panahon. At tandaan, kahit hindi umuulan buong araw, hindi ibig sabihin na wala ng panganib. Isang malakas na thunderstorm lamang sa isang watershed o kabundukan ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog at mabababang lugar.
Ngayon, pag-usapan natin ang heavy rainfall outlook dahil naman sa habagat. Mula ngayong araw, August 25 hanggang Miyerkules, August 26, inaasahang maaring makatanggap ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang lugar ng Zambales. At mula sa Miyerkules, August 26 hanggang Huwebes ng hapon, August 27, ang parehong rainfall range na 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ay maaring maranasan naman sa Zambales, Bataan, kasama na ang Occidental Mindoro. Ito ang mga lugar na kailangan bantayan ng mabuti dahil ang 50 hanggang 100 mm forecast rainfall ay maaring magdulot ng problema, lalo na kung basa na ang lupa dahil sa mga naunang pag-ulan, mataas ang tubig sa mga ilang ilog, barado ang drainage system o nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas. Ang isang mahalaga paalala, maaring mas mataas pa ang aktwal na rainfall sa mga kabundukan at elevated areas. Ibig sabihin, ang forecast na ito ay hindi nangangahulugan na pare-pareho ang matatanggap na ulan sa bawat bayan o lungsod. May mga lugar na maaari makakatanggap ng mga malalakas na pagbuhos ng ulan dahil sa terrain, lokasyon ng thunderstorm, direksyon ng hangin, at iba pang local na weather condition. Ngayon naman, lumipat tayo sa isa pang mahalagang weather system. Ang dating tropical depression na tinutukoy bilang 08H ay lumakas na bilang isang tropical storm at meron na itong international name na Atsani. At ang lokasyon nito ay nasa layong 1,665 km silangan ng Central Luzon. May maximum sustained wind ito na 65 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 80 km bawat oras. Kumikilos ito sa direksyon ng east-northwestward. Malayo pa ito sa ating bansa, ngunit mahalagang bantayan ang anumang pagbabago ng direksyon, bilis at lakas ng tropical storm. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat na tingnan lamang kung gaano kalakas ang bagyo. Napakahalaga rin ng track. Dahil ang isang malakas na bagyo at papalayo sa bansa ay maaaring magkaroon ng ibang epekto kumpara sa isang mas mahinang bagyo na direktang papalapit sa populated areas. Sa ngayon, ang dapat nating gawin, patuloy na subaybayan ang mga susunod na official updates. Mga kababayan, ano ang aasahan natin sa mga susunod na araw? Ang habagat ay patuloy na magdadala ng pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya kahit walang direktang landfall ang bagyong Obet, hindi ibig sabihin na tapos na ang weather concern. Sa katunayan, para sa mga lugar na madalas bahain at landslide-prone areas, ang tuloy-tuloy na paulit-ulit na pag-ulan ay maaring maging pangunahing problema. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Mga kababayan, sa panahon ng pangamba, malalakas na ulan, bagyo o anumang pagsubok na ating kinakaharap, tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Ano man ang mangyari, may Diyos na kasama natin at nagbibigay ng lakas at tapang upang harapin ang bawat araw. Kaya ngayong araw, maging matatag, maging handa, huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.